Wala kang kahit anong maipagmamalaki, kaya dapat mong malaman na sobra-sobra pa ang pamilya namin para sa'yo. Sa loob ng 18 taon ng kanilang pagsasama, si Liana ay namuhay bilang isang manugang na walang-wala sa mata ng kanyang mga biyenan. Sa harap ng mga kamag-anak, laging ipinapahiya siya ng kanyang biyenang babae. Tinatawag siyang isang babaeng kahit isang anak ay hindi maibigay. Ang kanyang hipag naman ay laging nangungutya. Ano ba kasing kayang gawin ni ate? Maging ang kanyang asawa ay laging may resibo ng hotel sa bulsa ng kanyang business suit. Ngunit wala silang kamalay-malay. Hindi nila alam ang lihim na tinitingnan ni Liana tuwing 3:00 ng madaling araw at ang sikreto ng gintong susi na hindi niya kailanman inilabas sa loob ng 18 taon. Pagkatapos ng mahabang pagtitiis, sa wakas ay tumawag si Liana. Nay, itinuring niyo po ba akong pamilya kahit minsan? Nang gabing iyon, umabot sa 200 ang tawag mula sa bahay ng kanyang biyenan. Ano nga ba ang nangyari? Bago magsimula ang kwento, pindutin muna ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan ka man nakikinig at hihilingin kong mapuno ng kaligayahan ang lugar na iyan. 3:12 ng madaling araw. Tiniyak muna ni Liana na mahimbing na natutulog ang kanyang asawa bago maingat na bumangon. Maging ang kaluskos ng kumot ay pinag-iingatan niya. Mahimbing na natutulog at humihilik ang kanyang asawa. Sa loob ng 18 taon nilang pagsasama ni Minsan, ay hindi nabisto ang kanyang ritual sa madaling araw. Binuksan ni Liana ang drawer ng bedside table. Sa pinakaloob sa ilalim ng isang luma at gasgas na Biblia ay may isa pang cellphone. Maging ang asawa niya at ang buong pamilya nito ay walang alam sa pagkakaroon ng cellphone na ito. Nang buksan niya ang screen, isang kulay asul na ilaw ang kumalat sa dilim. Pinigil ni Liana ang kanyang paghinga habang tinatype ang password. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay panginginig na puno ng pananabik. Bumukas ang app at napuno ng mga numero ang screen. Deposits this month 10 milyon, 600 at 14,500 piso. Dahan-dahang ngumiti si Liana. 10 milyong piso. Tuwing nakikita niya ang mga numerong ito, buwan-buwan pakiramdam niya'y unti-unting natutunaw ang lahat ng sama ng loob na tiniis niya sa buong maghapon. Ngunit bigla gumalaw ang kanyang asawa at bumulong. Mahal, anong ginagawa mo? Mabilis na pinatay ni Liana ang screen at isinuksok ang cellphone sa ilalim ng kumot. Kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Wala, mahal. Pupunta lang akong CR. Hindi na sumagot ang asawa niya at muling humilik. Nakahinga ng maluwag si Liana at tumayo. Nagkunwari siyang pupunta sa banyo, ngunit sa sala siya dumiretso. Malamig ang hangin ng madaling araw. Tumayo si Liana sa tabi ng bintana at tumingala sa madilim na langit. 18 taon. 18 taon na siyang kasal sa pamilyang ito. 18 taon na niyang itinatago ang sikretong ito. Ikinasal siya sa edad na 27 at ngayon ay 45 na siya. Kalahati ng kanyang kabataan ay inilaan niya sa pagsasamang ito. Sa lahat ng panahong iyon, si Liana ay namuhay bilang isang clerk sa isang maliit na kumpanya na may sahod na 28,000 piso kada buwan. Iyon ang alam ng lahat. Muling kinuha ni Liana ang cellphone at tiningnan ang screen. BGC Office Tower, monthly rental income 5 milyong piso. Makati CBD Commercial Building, monthly rental income 3 milyong piso. Ortigas Lifestyle Center, monthly rental income 2,600,000 piso. Ang kabuuang halaga ng mga ari-arian na ito ay umaabot sa 3 piso. 5 bilyon at lahat ay nakapangalan kay Liana. Sa buong mundo, 2 tao lang ang nakakaalam nito, si Liana, at ang matagal ng kaibigan ng kanyang lola, si Attorney Ricardo de Leon, at balak pa niyang itago ang sikretong ito ng kaunti pang panahon. Biglang tumunog ang kanyang ang cellphone po niya para sa trabaho. Nakita niya ang pangalan sa screen at nanigas ang kanyang muka. Bienan.
Ang pagtawag ng biyenan niya ng 3:30 ng madaling araw ay hindi kailanman magandang balita. Nag-alinlangan siya sandali bago sinagot ang tawag. Nay, bakit po kayo napatawag ng ganitong oras? Pumunta ka rito bukas. Ang boses ng kanyang biyenan ay malamig at walang bahid ng emosyon. Walang bati, walang anumang pambungad. 18 taon na siyang ganito. Bukas po, may problema po ba? Dito mo na alamin. Kailangan nandito ka na bago magtanghalian. Tut! Bigla na lang pinatay ang tawag. Matagal na tinitigan ni Liana ang madilim na screen. Pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang dibdib. Laging ganito. Isang tawag lang mula sa kanyang biyenan ay sapat na para wasakin ang anumang kapayapaan na mayroon siya. Binuksan ni Liana ang drawer ng aparador sa sala. Sa loob nito ay may isang lumang sobre at isang gintong susi. Nakasulat sa sobre ang pangalan ni Liana sa sulat kamay ng kanyang lola. Kinuha ni Liana ang susi. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang palad. Ito ang susi sa isang safety deposit box sa isa sa mga gusali niya sa Makati. Ito ang huling alaala na ibinigay sa kanya ng kanyang lola bago ito pumanaw. Kaunti na lang bulong ni Liana. Bagamat para sa sarili lang, ang tono niya'y tila isang pangako. Laging sinasabi ng kanyang lola noon, Liana, apo, ang tunay na kulay ng isang tao ay lumalabas sa oras ng kahirapan. Kung paano kanila tratuhin, kapag akala nila'y wala kang pera, yon ang tunay nilang pagkatao. Kaya itinago ni Liana ang lahat. Ang 3.5 bilyong pisong yaman, ang kanyang lisensya bilang Certified Public Accountant, ang kanyang tunay na pagkatao. Itinago niya ang lahat at sa loob ng 18 taon, pinanood niya ang tunay na kulay ng pamilya ng kanyang asawa. Ang resulta ay kahindik-hindik. Itinuring siyang katulong ng kanyang biyenan at laging siyang minamaliit at pinagtatawanan ng kanyang hipag. At ang kanyang asawa, habang nakikita ang lahat ng ito, ni minsan ay hindi pumanig sa kanya. Ibinalik ni Liana ang susi sa sobre at isinara ang drawer. Sa labas ng bintana, unti-unti nang nagliliwanag. Hindi niyo pa alam, sabi ni Liana habang nakatingin sa labas. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito lungkot o galit, kundi isang tibay na tanging ang mga taong matagal nang nagtiis ang mayroon. Kung kaninong gusali ang restaurant na iyon at kung magkano ang naibigay ko sa loob ng 18 taon, tahimik na ngumiti si Liana. Ang restaurant sa Makati na 18 taon nang pinapatakbo ng kanyang biyenan nang walang bayad ang gusaling iyon ay pag-aari rin ni Liana. Kung sisingilin niya ang renta, aabot na ito sa mahigit 43 milyong piso. Malalaman niyo rin, malapit na. Sa dilim ng madaling araw, humaba ang anino ni Liana sa bintana. Ang anino ay mukhang maliit at marupok, ngunit mayroon itong hindi maipaliwanag na katatagan. Malapit nang sumikat ang araw. At muli isusuot ni Liana ang maskara ng isang ordinaryong clerk at pupunta sa bahay ng kanyang biyenan. Ngunit sa araw na ito, medyo gumaan ang kanyang mga hakbang dahil nakikita na niya ang dulo. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 18 taon ay malapit ng mabunyag. Kinabukasan tanghali dumating si Liana sa bahay ng kanyang biyenan. Isang lumang apartment sa Quezon City. Sa loob ng 18 taon, palagi niyang inaakyat baba ang hagdanan ng gusaling walang elevator na ito. Sa bawat hakbang paakyat, bumibigat ang kanyang pakiramdam, hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam na niya kung ano ang naghihintay sa kanya. Pagka-doorbell niya, bumukas agad ang pinto. Ang kanyang biyenan. Ngayon ka lang. Sabi ko, bago magtanghalian, dapat bago mag-12, nandito ka na. Tiningnan niya ang relo 12:03 ng hapon. Yumuko na lang si Liana. Magandang tanghali po, Nay. Tinalikuran siya ng biyenan niya at pumasok sa sala. Hinubad ni Liana ang kanyang sapatos at sumunod. Sa sofa, nakaupo ang hipag niyang si Celine nakadekwatro habang nagsa-cellphone. "O ate, andyan ka na pala," sabi ni Celine nang hindi man lang tumitingin. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa screen. "Celine, kamusta?"
Okay lang. Iyon lang ang buong pag-uusap nila. Dumiretso si Liana sa kusina at nagsuot ng apron. Palaging ganito pagdating niya rito. Bago pa matapos ang pagbati, nasa kusina na siya, isang ugali na nakasanayan niya sa loob ng 18 taon. Ano po ang ihahanda kong tanghalian? Tanong niya habang binubuksan ng ref. Sumigaw ang biyenan niya mula sa sala. Magluto ka ng sinigang. Gusto ni Celine ng baboy kaya mag-ihaw ka na rin ng liempo. Sige po. Tahimik na inilabas ni Liana ang mga sangkap. Ang liempo ay nasa pinakaloob ng freezer at kailangan pa niyang hiwain ang mga gulay. Habang abala siya, naririnig niya ang tunog ng TV at tawanan mula sa sala. Pagkalipas ng mga 30 minuto, kumukulo na ang sinigang at naluluto na ang inihaw na liempo nang bumukas ang pinto sa labas. Nandito na ko. Ang asawa niyang si Marco. Sumilip si Liana mula sa kusina. Welcome back! Tiningnan lang siya ni Marco nang bahagya at dumiretso sa sala. Umupo ito sa tabi ng kanyang ina. Nay, luto na ba yung pagkain? Nagluluto na yung asawa mo, sandali na lang. Inihanda ni Liana ang mesa. Sinigang inihaw na liempo, 4 na side dish at 4 na mangkok ng kanin. Binitbit niya ang mabigat na tray papunta sa sala, ngunit walang sino mang tumulong sa kanya. Kain na po tayo. Umupo silang apat. Naunang kumuha ng pagkain ang biyenan at saka lang nagsimulang kumain ang iba. Habang kumakain, naramdaman ni Liana ang titig ng kanyang biyenan. Liana? Ponay, magkano na ba ang sahod mo ngayon? Isang biglaang tanong. Napahinto si Liana sa pagsubo. 28,000 piso po. 28,000 piso. 18 taon ka na dyan, yun pa rin. May halong pangungutya ang boses ng biyenan niya. Sumingit si Celine na may kasamang tawa. Ate, wala ka talagang ginagawang tama, no? 18 years ka na sa kumpanya mo, clerk ka pa rin. Hindi sumagot si Liana. Nguya lang siya ng nguya. Nagpatuloy ang biyenan niya. Wala ka ngang maipagmamalaki, hindi ka pa nakapag-aral ng maayos. Dapat magpasalamat ka at napunta ka sa pamilyang to. Kung hindi dahil kay Marco, saan ka pupulutin? Ganitong trato. Mapait na ngumiti si Liana sa isip. Tuwing may okasyon, Pasko o Bagong Taon, kailangan niyang pumunta ng maaga para magluto. Tuwing may anibersaryo ng pagkamatay ng biyenang lalaki, siya mag-isa ang nagliligpit. At tuwing birthday ng biyenan niya, nag-aabot siya ng 10,000 piso. Ito ba ang trato na dapat niyang ipagpasalamat? Pasensya na, Punay. Yumuko si Liana. Ang mga salitang ito na libu-libong beses na niyang sinabi sa loob ng 18 taon ay kusa na lang lumalabas sa bibig niya. Anong magagawa ng pasensya mo? Maghanap ka ng paraan para kumita ng mas malaki. Nakatutok lang si Marco sa TV na para bang wala siyang kinalaman sa usapan. Tiningnan siya ni Liana, ngunit hindi man lang gumalaw ang mga mata nito mula sa screen. Mauna na muna ako sa CR. Tumayo si Liana. Walang sumagot. Pagkasara niya ng pinto ng banyo, nang hina ang kanyang mga tuhod. Isinara niya ang takip ng inidoro at naupo. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Hindi siya makahinga. Galit, sakit at pagkadismaya. Ngunit walang luhang lumabas. Tila natuyo na ang mga ito. Kinuha ni Liana ang isang maliit na pouch mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang gintong susi. Matagal na niyang dinadala ito. Tuwing nahihirapan siya, hinahawakan niya ito at medyo kumakalma ang kanyang pakiramdam. Nang hawakan niya ang malamig na metal, unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa salamin. Isang pagod na mukha ng isang middle-aged na babae ang tumingin pabalik. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata at nakababa ang mga sulok ng kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba. Bagamat pagod at hirap, mayroon pa ring ningas na hindi namamatay. Kaunti na lang, sabi ni Liana sa kanyang refleksyon. Mahina ang boses niya, ngunit matatag. Tiis pa ng kaunti, malalaman din nila ang lahat. Ibinalik niya ang susi sa pouch at naghilamos ng malamig na tubig.
Nang tumingin siyang muli sa salamin, medyo maayos na ang kanyang hitsura. Paglabas niya ng banyo, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Nagtatawanan ang kanyang biyenan at si Celine. Si Marco naman ay nanonood pa rin ng TV. Liana, ang tagal mo sa banyo, anong ginawa mo? Mataray na tanong ng biyenan niya. Medyo masama po ang tiyan ko. Nagkukunwari ka na namang may sakit. Palagi ka na lang may masakit. Sa halip na sumagot, nagsimula ng magligpit si Liana. Habang dinadala ang mga plato sa kusina, naisip niya, kung malaman lang nila kung kanino ang gusali ng restaurant na iyon, masasabi pa kaya nila, yan. Kung malaman lang nila na dahil sa akin, kaya 18 taon silang hindi nagbayad ng renta, ganyan pa rin kaya sila. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Pagkatapos maghugas ng plato, umalis si Liana. Walang sino mang naghatid sa kanya. Ang tunog lang ng pagsara ng pinto ang narinig niya sa kanyang likuran. Habang pababa ng hagdan, muli niyang hinawakan ang susi sa kanyang bulsa. Kaunti na lang. Inulit-ulit niya ang mga salitang iyon habang papalabas ng apartment. Napakasikat ng araw, ngunit madilim pa rin ang kanyang puso, pero ayos lang. Dahil nakikita na niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Nagtiis siya ng 18 taon. Kaunti na lang ang kailangan niyang tiisin. Makalipas ang 1 linggo, muling tumawag ang kanyang biyenan. Magkita-kita tayo sa linggo. May mahalagang sasabihin si Celine. Binaba ni Liana ang telepono at napabuntong hininga. Mahalagang sasabihin. Kapag may mahalagang sasabihin, ang mga biyenan niya karaniwan ay tungkol sa pera. At ang perang iyon ay laging kailangang manggaling kay Liana. Linggo ng hapon, dumating si Liana at ang kanyang asawa sa bahay ng biyenan. Nasa sala na ang ina nito at si Celine. Ang kaibahan lang, mukhang sobrang saya ni Celine. Halika, umupo kayo, sabi ng biyenan na niya. Umupo si Liana sa tabi ng asawa niya. May laptop sa mesa at sa screen ay may mga larawan ng isang magandang cafe. O Celine, sabihin mo na. Tumingin ang ina sa kanyang anak. Tumayo si Celine na parang may presentation. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Kuya ate, nakapagdesisyon na ako. Magtatayo ako ng dessert cafe. Tumango si Marco. Oh, magandang ideya yan. Oo, uso ngayon ang dessert cafe. Lalo na sa BGC, yun ang in na lugar ngayon. Ikinot ni Celine ang laptop paharap kay Liana. Nasa screen ang larawan ng isang 3-story commercial building. Malinis ang itsura na may malalaking salamin. Nang makita ni Liana ang larawan, halos maputol ang kanyang hininga. BGC Lifestyle Center. Market value 900 at 50 milyong piso. Monthly rental income 2.6 na milyong piso. Ito ang kanyang gusali. May bakanteng pwesto sa ground floor. Ang renta ay 180,000 piso kada buwan. Pero kasama ang goodwill money, aabutin ng 5 milyong piso ang initial cost. Masayang paliwanag ni Celine. Kinagat ni Liana ang kanyang labi para makontrol ang kanyang ekspresyon. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya, tumingin ng diretso ang biyenan niya kay Liana. Sa titig na iyon, alam na ni Liana kung ano ang susunod na sasabihin. Liana, kaya mo namang tumulong ng 5 milyong piso, di ba? Tama nga siya. Nanahimik sandali si Liana. Ang daming tumatakbo sa isip niya. Nay 5 milyong piso po. Bakit hindi mo kaya mang tumaas ang boses ng biyenan niya? Sumingit si Celine. Ate, 18 years ka nang nagtatrabaho, siguradong may ipon ka na. Pamilya naman tayo, dapat lang natulungan mo ko. Tumingin si Liana sa asawa niya. Umiwas ng tingin si Marco at umubo. Mahal, kunin mo na lang sa ipon mo. Pamilya naman natin, bakit ba ganyan ka? Maging ang asawa niya ay panig sa mga biyenan. Sa loob ng 18 taon, walang nagbago. Huminga ng malalim si Liana. Nay, pasensya na po, pero hindi ko po kaya ang 5 milyong piso. Biglang nanigas ang hangin sa sala. Naging pangit ang mukha ng biyenan niya. Ano hindi mo kaya? Alam niyo naman po na 28,000 piso lang ang sahod ko. Kahit mag-ipon ako ng 18 taon, saan ako kukuha ng 5 milyong piso?
Kalmado ang boses ni Liana. Ngunit sa loob-loob niya napapangiti siya ng mapait. Kung alam lang nila kung kanino ang gusaling, yan, maiisip nilang katawa-tawa ang sitwasyong ito. Hoy Liana, tumayo ang biyenan niya. Namumula ang mukha nito. Ano bang naitulong mo sa pamilyang to simula nang ikasal ka, hindi ka na nga makapag-anak, hindi ka pa makatulong sa pera. Tapos, hihingi lang ng tulong ang pamilya, tatanggihan mo. Nay, wala po talaga akong kakayahan. Kakayahan? Anong kakayahan ang pinagsasabi mo? Ano bang meron ka para magdahilan ng ganyan? Humalakhak si Celine. Ate, ang damot mo naman. Alam mo namang galing ako sa failed marriage at hirap na hirap ako. Ito na yung chance kong makabangon tapos hindi mo ako tutulungan. Hindi sumagot si Liana. Tinitigan lang niya ang screen ng laptop. Ang gusali niya. Ang pwesto na may rentang 180,000 piso. At dito gustong magtayo ng cafe ng hipag niya humihingi ng 5 milyong piso. Mahinang nagsalita si Marco. Mahal pag-isipan mo na lang, hirap din si Celine, tulungan na natin. May ipon ka naman, di ba? Ikaw ang tumulong. Sa unang pagkakataon, sumagot si Liana, nanigas ang mukha ni Marco. Bakit ako ikaw ang hipag? Dahil hipag ako, kailangan kong maglabas ng 5 milyong piso. Hinampas ng biyenan niya ang mesa. Sa lakas ng tunog, nagulat silang lahat. Liana, iba ka na ngayon ah. Sumasagot ka na sa biyenan mo. Tumayo si Liana. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Nay, pupunta lang po ako sa CR. Hindi na niya hinintay ang sagot at pumasok sa banyo. Pagkasara ng pinto, sumandal siya. Parang sasabog ang dibdib niya. Galit, sama ng loob, ngunit higit sa lahat, naaawa siya sa kanila. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang secret app. BGC Lifestyle Center. Monthly rental income, 2.6 na milyong piso. Habang tinitingnan ang mga numero, tahimik siyang natawa. Ang buwan ng kita mula sa gusaling ito ay 2.6 na milyong piso tapos hihingi sila sa akin ng 5 milyong piso, tumingin siya sa salamin. Tinanong niya ang sarili. Gaano pa katagal akong magtitiis? Walang sagot, ngunit alam ni Liana. Malapit na. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Liana. Sa sala, patuloy pa rin sa pagrereklamo ang biyenan at si Celine. Imposibleng walang pera si ate. Oo nga, ano bang ginawa niya sa loob ng 18 taon? Tinalikuran ni Liana ang mga salitang iyon at naglakad papuntang pinto. Mauna na po ako. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigaw ng biyenan niya. Ngunit hindi huminto si Liana. Sinuot niya ang kanyang sapatos at binuksan ang pinto. Bago isara ang pinto, lumingon siya. Celine, medyo mahal yata ang renta sa gusaling yan. Alamin mong mabuti. Nagtatakang tumingin si Celine. Paano mo nalaman, ate? Ngumiti lang si Liana at isinara ang pinto. Habang pababa ng hagdan, naisip ni Liana na oras na para tapusin ang lahat. Naghintay siya ng 18 taon. Sapat na iyon. Oras na para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, Sabado ng hapon. Maagang umalis ang asawa niya, may urgent na trabaho raw. Trabaho tuwing Sabado. Hindi na naniniwala si Liana. Ngunit wala siyang sinabi. Alam na naman niya ang lahat. Habang naglilinis, napahinto siya sa harap ng aparador. Nakasabit doon ang mga business suit ng asawa niya. Napansin niya ang navy blue suit na isinuot nito noong nakaraang linggo. Kinuha niya ito para dalhin sa laundry. Gaya ng dati, chinek niya ang mga bulsa. Sa inner pocket may nakapasyang papel, isang resibo. Shangri-La at the Fort Manila. Room charge, 16,500 piso. Ang petsa ay noong nakaraang Miyerkules. Bahagyang nanginig ang kamay ni Liana. Ngunit hindi siya nagulat. Inaasahan na niya ito. Sa katunayan, kalmado siya. Para lang siyang nagkukumpirma ng isang bagay na matagal na niyang alam. Dinala ni Liana ang resibo sa study. Sa pinakamataas na estante ng bookshelf, may isang lumang kahon. Kumuha siya ng upuan at maingat itong ibinaba. Sa loob ng kahon ay may isang file. Walang nakasulat sa cover.
Ngunit alam na alam ni Liana kung ano ang laman nito. Binuksan niya ang file. Unang pahina, March 2015. Kopya ng resibo ng hotel credit card statement at isang litrato. Si Marco, kasama ang isang hindi kilalang babae, papalabas ng lobby ng hotel. 3 oras siyang naghintay sa parking lot para makuha ang litratong iyon. Susunod na pahina, August 2018. Ibang babae naman, katrabaho raw. Screenshot ng mga mensahe mula sa cellphone ni Marco, selfie nilang dalawa at resibo mula sa isang motel. Ikatlong pahina, Mayo 2022. Isa na namang babae. Kliyente raw. Noong araw na sinabi niyang may business trip, sinundan siya ni Liana. Ang ebidensya, litrato nilang magkatabing naglalakad, pumasok sa iisang resort at magkasamang lumabas kinaumagahan. Ipinasok ni Liana ang bagong resibo sa dulo ng file, ika-4. Enero 2025. Ang ika-4 na pagkakataong nagloko ito. Kumakapal na ang file. 10 taon na ang nakalipas nang simulan niya ang file na ito. Akala niya isang pagkakamali lang, na hindi na mauulit. Ngunit naging 2, 3 at ngayon ay 4 na. Ipinikit ni Liana ang kanyang mga mata. 18 taon. 18 taon silang kasal. At sa loob ng 10 taon na iyon, ganito ang buhay niya, nangongolekta ng ebidensya. Bakit hindi siya nakipaghiwalay agad? Paulit-ulit niya itong tinanong sa sarili. Noong una, gusto niyang maniwala na magbabago si Marco, na isang pagkakamali lang iyon. Ngunit nang mahuli niya ito sa pangalawang pagkakataon, mahigit 10 taon na silang kasal. Nagtiis pa rin siya. Akala niya mas madaling magkunwaring walang alam. Ngunit sa pangatlong beses na pagtanto ni Liana, hindi magbabago ang taong ito. At ang pagtitiis niya ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil nakasanayan na lang. Mula noon, nagsimula siyang maghanda. Para sa araw na darating, nangolekta siya ng mga ebidensyang hindi matatakasan. Binuksan ni Liana ang laptop at tiningnan ang credit card statement ni Marco. Dahil extension card lang siya, may access siya sa history. Sa loob ng 3 buwan, Shangri-La, BGC Enero, 8 Enero, 15 Enero, 22, 3 beses sa iisang hotel. At noong Disyembre, 3 beses din. 6 na beses lahat. Kinuha niya ang screenshot at idinagdag sa file. Sinimulan niyang i-research ang pangalan ng katrabaho ni Marco. Dahil isa siyang CPA, madali para sa kanya ang mag-trace ng mga numero. Nakita niya ang org chart ng kumpanya at naghanap ng mga litrato mula sa mga company event. At nakita niya ang isang babae, Isabel Cruz, 28 junior staff. Sa isang litrato katabi niya si Marco. Ang matamis na ngiti ang paraan ng pagtingin niya kay Marco. Agad na nalaman ni Liana. Hindi iyon tingin ng magkatrabaho lang. Chinek niya ang social media ni Isabel. Sa isang public post, may litrato siya sa lobby ng hotel. Ang petsa January 15 eksakto sa araw ng credit card transaction ni Marco. Sinesave din niya ang litratong iyon. Muling kumapal ang file. Isinara niya ang laptop at tumingin sa bintana. Papalubog na ang araw. Pakiramdam niya'y bigo siya. Hindi galit kundi pagkadismaya. Ang 18 taon ay parang isang pelikula. Mula 27 hanggang 45 buong kabataan niya ang inalay niya. Sa panahong iyon, 4 na beses siyang niloko ng asawa niya at itinuring siyang katulong ng mga biyenan. At si Liana itinago ang 3.5 bilyong pisong yaman at namuhay bilang isang clerk na may sahod na 28,000 piso. Para saan ang lahat ng ito, muli niyang binuksan ang file. 2015, 2018, 2022 at 2025. 10 taon ng kasinungalingan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Liana, apo, ang tunay na kulay ng isang tao ay lumalabas sa oras ng kahirapan. Kaya sinunod ni Liana ang bilin ng lola niya. At malinaw ang resulta. 4 na beses siyang tinraidor ng asawa niya at 18 taon siyang inapi ng mga biyenan. Wala na siyang kailangang patunayan pa.
Isinara niya ang file at bumulong. Sapat na ang 4. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Biglang bumukas ang pinto. Nandito na ako, di ang asawa niya. Mabilis na ibinalik ni Liana ang file sa kahon at itinago sa itaas ng estante. Lumabas siya na parang walang nangyari. Welcome back! Kumain ka na? Oo, sa office. Pagod na umupo si Marco sa sofa. Inalis niya ang necktie at binuksan ang TV. Pinanood siya ni Liana. Hindi niya alam na ang lahat ng ginawa niya ay nakatala sa isang file, na ang 10 taon ng panloloko ay nakadokumento. Mahal, bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Marco. Ngumiti si Liana. Wala. Mukha ka lang pagod. Marami kasing trabaho. Sobrang busy ngayon. Busy. Natawa si Liana sa isip. Busy sa pagpunta sa hotel siguro. Gusto mo ng tsaa? Sige, yung mainit. Pumunta si Liana sa kusina. Habang nagtitimpla, naisip niyang kailangan na niyang tapusin ito. 18 taon siyang nagtiis. 10 taon siyang nangolekta ng ebidensya. Tapos na ang paghahanda. Wala nang dahilan para maghintay pa. Dala ang tsaa, tiningnan niya ang likod ng kanyang asawa. Ang pamilyar na itsura nito habang nanonood ng TV. Ngunit ngayon mukha itong estranghero. Heto ng tsaa mo. Salamat. Kinuha ni Marco ang tasa at muling tumutok sa TV. Tumayo lang si Liana. Malapit nang magwakas ang eksenang ito. Ang sala, ang sofa, ang likod na iyon, lahat ay magiging alaala na lang. Pumasok si Liana sa kwarto. Kinuha niya ang secret phone at nag-text. Attorney De Leon, pwede po ba tayong magkita next week? Nakapagdesisyon na po ako. Sent. Pinatay niya ang cellphone at tumingin sa bintana. May mga bituin sa langit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Dumating ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang biyenang lalaki. Taon-taon nagtitipon ang buong angkan. 8 taon nang pumanaw ang biyenan niya pero hindi sila pumapalya sa pag-alala. At syempre lahat ng paghahanda ay nasa balikat ni Liana. 5:00 ng umaga pumunta siya sa bahay ng biyenan. Siya lang ang naghanda ng lahat ng pagkain. Ang biyenan niya ay nagmamasid lang at si Celine ay ayaw tumulong dahil baka masira ang kanyang kuko. Pagsapit ng 3:00, nagsidatingan na ang mga kamag-anak. Mga tito-tita, pinsan, halos 20 silang lahat. Uy, Liana, ang tagal nating hindi nagkita. Namayat ka yata. Sabi ng isang tita na may mapanuring tingin. Magandang hapon po, tita. Nagmano si Liana sa lahat. Habang abala siya, ang asawa niya ay nakikipagkwentuhan sa mga pinsan. Nang malapit nang matapos ang paghahanda, tumayo ang biyenan niya sa gitna ng sala. Makinig kayong lahat. May sasabihin si Celine. Lahat ay napatingin kay Celine. Mukha itong tuwang-tuwa. Mula sa kusina, pinanood sila ni Liana. May masama siyang kutob. May sasabihin po ako, sabi ni Celine. Magtatayo po ako ng dessert cafe. May nahanap na akong magandang pwesto sa BGC at malapit ko nang pirmahan ang kontrata. Nagbulungan ang mga kamag-anak. Wow, negosyante na si Celine. Sa BGC pa, bongga? Ngumiti si Celine. Opo, at huminto siya at tumingin kay Liana. Pumayag si ate na tulungan ako ng 5 milyong piso. Natigilan si Liana. Ano lahat ay napatingin sa kanya. Wow, ang bait naman ni Liana. Swerte ni Marco sa asawa niya. Tulala si Liana. Pumayag ako. Kailan tinanggihan na niya ito? Anong pinagsasabi ni Celine? Sandali lang po. Lumabas si Liana mula sa kusina. Nanginginig ang kanyang boses. Wala po akong sinabing ganyan. Natahimik ang lahat. Nanigas ang mukha ni Celine at nanlisik ang mga mata ng biyenan niya. Liana, anong pinagsasabi mo? Mataray na tanong ng biyenan. Hindi po ako pumayag na magbigay ng 5 milyong piso. Sinabi ko na pong hindi ko kaya. Namula ang mukha ni Celine. Ate, ano ba ito? Ipapahiya mo ko sa harap ng lahat. Sinasabi ko lang ang totoo. Wala akong 5 milyong piso. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Biglang tumayo ang biyenan niya, pulang-pula ang mukha.
Hoy, Liana! Umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Sa harap pa talaga ng mga kamag-anak natin, ipapahiya ang hipag mo porket may konti kang pera, nagiging madamot ka na. Kinagat ni Liana ang kanyang labi. Nay, 28,000 piso lang po ang sahod ko. Saan ako kukuha ng 5 milyong piso? Hindi ka ba nag-ipon sa loob ng 18 taon? Imposible. Kahit po may ipon, hindi aabot ng 5 milyong piso. E di mangutang ka pamilya ang humihingi ng tulong tatanggihan mo. Palakas ng palakas ang boses ng biyenan niya. Walang kumakampi kay Liana. Nay, kailangan ko pa po bang mangutang para lang tulungan siya? Oo naman, manugang ka ng pamilyang to. Tiningnan ni Liana si Marco. Nakayuko lang ito. Hindi nagsasalita gaya ng dati. Biglang sumingit ang isang tito. Hayaan mo na baka naman talaga hirap si Liana. Ngunit hindi tumigil ang biyenan. Hirap. Palagi na lang siyang walang pera pero alam niyo ba kung magkano ang ibinibigay niyan sa pamilya niya? Nay, hindi po ako nagbibigay ng pera sa pamilya ko. Sinungaling, yan tinuro siya ng biyenan niya. Ano bang naitulong mo sa pamilyang to? Wala kang pera, wala kang pinag-aralan at isa ka pang baog. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Liana. Isa ka pang baog. Natigilan siya. Sa harap ng halos 20 katao, ang mga salitang iyon ay nagpayelo sa kanya. Ang totoo, hindi niya kasalanan kung bakit hindi sila magkaanak. Pagkatapos nilang magpakasal, nagpa-check up sila at nalaman na may problema si Marco. Ngunit alam ito ng biyenan niya at nagkunwaring walang alam. Sa loob ng 18 taon, si Liana ang sinisi. Nanginig ang mga kamay ni Liana. Umapaw ang galit. Ngunit hindi niya ito inilabas. Hindi pa. Dahan-dahan siyang tumingala. Iba na ang kanyang mga mata. Wala nang lungkot o sakit, tanging isang malamig na titig. Nay, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. May isa lang po akong itatanong. Ano na naman? Yung restaurant niyo po sa Makati, magkano po ang renta niyo doon? Nagtaka ang biyenan niya. Anong kinalaman niyan dito? Nagtatanong lang po. Magkano po ang upa sa gusaling iyon? Wala kaming binabayarang upa. Mabait ang may-ari. Ah, ganun po ba? Ngumiti si Liana. Isang nangiting walang sino man ang nakaintindi. Napakabait nga po ng may-ari. 18 taon kayong hindi siningil ng renta. Kumunot ang noo ng biyenan niya. Anong ibig mong sabihin? Wala po. Nalis ni Liana ang apron at inilapag sa mesa. Mauna na po ako. Nakahanda na po ang lahat ng pagkain. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang anibersaryo. Sigaw ng biyenan niya ngunit hindi siya lumingon. Bago buksan ang pinto, humarap siya. Nakatingin ang lahat sa kanya. Nay, at ikaw, Celine. Tahimik ngunit malinaw ang kanyang boses. Alamin niyo kung sino ang may-ari ng gusali sa BGC na yan at ng restaurant sa Makati. Madali niyo lang malalaman. Ginpagkasabi niyon, isinara niya ang pinto. Habang pababa ng hagdan, huminga siya ng malalim. 18 taon siyang nagtiis. 18 taon siyang yumuko. Ayaw na niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Attorney De Leon. Attorney, ako po ito. Pwede po ba nating iurong ng mas maaga ang meeting natin as soon as possible po? Tumingala siya sa langit. Lola, tatapusin ko na po ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oras na. Kinabukasan pumasok si Liana sa trabaho na parang walang nangyari. Nag-text ang asawa niya. Galit na galit si nanay. Pumunta ka rito bukas at mag-sorry. Hindi siya ba nag-reply? Sorry, 18 taon na siyang nagsosorry. Ayaw na niya. Bandang 1:00 ng hapon habang nag-aayos ng papeles, may kumikinang na sasakyan sa labas. Isang itim na Mercedes-Benz S-Class. Hindi ito bagay sa harap ng kanilang maliit na opisina. Kaninong kotse yan? Bulong ng katabi niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Bumaba ang driver at magalang na binuksan ang pinto sa likod. Isang lalaki ang bumaba nakasuot ng mamahaling gray suit. Mga nasa late 50s.
Sino yan? Tanong ng mga katrabaho niya. Pumasok ang lalaki sa gusali. Nang makita siya ni Liana, natigilan siya. Si Attorney Ricardo de Leon. Ang katiwala ng kanyang lola. Ang nag-iisang taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Bakit siya nandito? Maya-maya bumukas ang pinto ng opisina. Excuse me, is Miss Liana Reyes here? Tanong ng abogado. Lahat ay napatingin kay Liana. Tumayo siya. Ngumiti ang abogado. Matagal na tayong hindi nagkita. May oras ka ba? Sumunod si Liana palabas. Narinig niya ang bulungan sa likod niya. Sino yon? Bakit siya hinahanap ng sikat na abogado? Dinala siya ng abogado sa isang tahimik na coffee shop. Biglaan ang pagpunta ko, pasensya na ma'am. Sabi ng abogado. Ma'am, ang tawag na yon, sa opisina isa siyang clerk. Sa harap niya isa siyang bilyonarya. Attorney, wag niyo po akong tawaging ganyan dito. Pasensya na, nakasanayan ko na. Naging seryoso ang mukha ng abogado. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. May problema raw sa pamilya ng asawa mo. Nagulat si Liana. Paano niyo nalaman? May staff ako na namamahala sa gusali sa Makati. Tumawag daw ang biyenan mo kagabi, tinatanong kung sino ang may-ari. Nanlamig si Liana. Ano pong sinabi? Sinabi naming confidential. Pero malalaman din nila kapag kumuha sila ng kopya ng titulo. Ma'am, sabi ng abogado, kailangan nyo na pong magdesisyon. Attorney, 18 taon na? 18 taon ko na pong pinapanood, putol ng abogado. Alam ko kung paano kanila tratuhin kung gaano ka nagtiis. Alam ko at alam ng lola mo sa langit. Sa pagbanggit ng lola niya, naiyak si Liana. Ang lola niya ang lahat sa kanya. Bago pumanaw ang lola niyo, may hiningi siyang pabor sa akin. Patuloy ng abogado. Nabantayan kita hanggang sa maging masaya ka. At kung hindi ka nila mahalin, ako na raw ang tutulong sa'yo. Lalo siyang naiyak. Sinabi po yan ni Lola? Opo, kaya 18 taon din akong naghintay. Umaasa na magiging masaya ka. Pero, hindi dapat maranasan ng may-ari ng 3.5 bilyong piso ang ganitong trato. Oras na para tapusin ito. Huminto sa pag-iyak si Liana. May nabasag sa loob niya, ang pader ng pagtitiis na 18 taon niyang itinayo. Ang gusto lang po ni Lola ay mahalin ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino ako. At ano pong resulta? Mali po ako. Sabi ni Liana, matatag na. 18 taon pero hindi sila nagbago. Walang nagmahal sa akin. Ginamit lang nila ako. Tumango ang abogado. Kaya kailangan nyo na itong tapusin. Attorney, makikipag-divorce na po ako. Kalmado ang boses niya. Ngumiti ang abogado. Magandang desisyon. Tutulungan ko kayo. At saka, nagbago ang mga mata ni Liana. Yung restaurant sa Makati, 18 taon akong hindi naningil ng renta. Opo, mahigit 43 milyong piso na po iyon. Sisinggilin ko na po. Matatag ang kanyang boses. Sabi ng biyenan ko, wala akong kwenta. Isa akong baog na walang maipagmamalaki. Ipapaalam ko sa kanya kung sino ang may-ari ng gusaling 18 taon niyang pinakinabangan ng libre. Kumuha ng file ang abogado. Inaasahan ko na po ito. Heto na ang mga dokumento. Tinanggap ito ni Liana. Salamat, attorney. Ako po ang dapat magpasalamat. Ma'am, oras na para mamuhay bilang tunay na kayo. Bilang may-ari ng 3.5 bilyong piso. Tumayo si Liana. Attorney, ngumiti siya. Pakisabi po kay Lola sa langit. Magiging masaya na ako. Ilang araw ang lumipas, masayang pumunta si Celine sa isang real estate office sa BGC para pirmahan ang kontrata. Kahit hindi siya binigyan ng pera ni Liana, nakahanap ng paraan ang ina niya. Sir, nandito na po ako para sa kontrata, sabi ni Celine. Ngunit malungkot ang mukha ng ahente. Ma'am Celine, umupo po muna kayo. Hindi na po kasi matutuloy. Ano, bakit? Tumawag po ang may-ari ng gusali. Wala na raw pong plano na ipaupa ang pwestong iyon. Nagwala si Celine. Sino ba yang may-ari na yan? Kakausapin ko. Hindi ko po pwedeng sabihin, ma'am. Galit na lumabas si Celine.
at tinawagan ang building administration. Hello, bakit biglang kinansela ang kontrata ko? Kalmadong sumagot ang nasa kabilang linya. Sandali lang po, Ma'am Celine. Opo. Galing po mismo sa may-ari ang utos. Ayaw daw po niyang ipaupa ang pwesto sa inyo. Bakit sino ba yung may-ari na yan? Hindi ko po dapat sabihin pero ang may-ari po ay si Ginang Liana Reyes. Natigilan si Celine. Liana Reyes, ang pangalan ng hipag niya. Ano? Sino daw? Si Ma'am Liana Reyes po. Sabi po ng may-ari, wala na raw pong plano na ipaupa ang pwesto. Nahulog ang cellphone ni Celine. Si Liana ang may-ari. Yung clerk, yung walang kwenta kong hipag. Tinawagan niya agad ang ina. Mahindi na tuloy. Ang may-ari, si Liana. Si ate ang may-ari ng gusali. Natahimik ang ina sa kabilang linya. Ano, imposible. Pero yun ang sabi ng admin Liana Reyes daw. Biglang may naalala ang ina. Yung restaurant sa Makati, tinawagan niya ang admin doon. Sino ang may-ari ng gusaling ito? Kunin niyo na lang po ang kopya ng titulo. Mabilis siyang nag-online. Nang lumabas ang pangalan sa titulo, may-ari Liana Reyes. Napasigaw ang ina. Ang gusaling 18 taon niyang pinakinabangan ng libre. Pag-aari ng manugang na 18 taon niyang inapi. Tinawagan niya si Liana. Walang sumasagot. Paulit-ulit siyang tumawag pero wala. Samantala si Liana ay nasa rooftop ng kanyang gusali sa BGC, pinapanood ang paglubog ng araw. Patuloy na tumutunog ang cellphone niya. Biyenan. Tiningnan niya lang ito at pinindot ang reject. Paulit-ulit. Gumaan ang pakiramdam niya. Nay, bulong niya. Alam niyo po bang mahigit 43 milyong piso ang utang niyo sa akin? Sabi niyo wala akong kwenta. May 3.5 bilyong piso po ako. At CPA po ako. Hindi niyo lang alam dahil nagtiis lang ako. Muling tumunog ang cellphone. Si Selena naman. Nireject niya ulit. Celine, alam mo na sigurong 180,000 piso ang renta sa BGC. Sa gusali ko yon. Tumingala siya sa langit. Gumaan ang kanyang dibdib. Natawa siya. Lola, hindi ko na po kailangang magtago, di ba? Kinabukasan hindi nakatulog ang biyenan niya. Kasama si Celine at Marco, pumunta sila sa kondo ni Liana. Pagbukas ng pinto, nandoon si Liana. Kalmado. Iba ang kanyang mga mata, matatag at walang takot. Tuloy po kayo. Umupo sila sa sala. Walang nagsasalita. Liana, nanginginig na sabi ng biyenan. Totoo ba? Sayo ang mga gusaling iyon. Tumango si Liana. Opo, sa akin po. Yung sa Makati, sa BGC at pati na rin ang office tower sa Ortigas. Magkano lahat yan? 3.5 bilyong piso po. Hindi makapaniwala si Celine. Naglabas si Liana ng mga dokumento, mga titulo, bank statement at ang kanyang CPA license. Paano po? Tanong ni Celine. Pamana po ng lola ko. Paliwanag ni Liana. Bakit mo itinago? Sigaw ng biyenan. Utos po ng lola ko. Para malaman ko kung mamahalin ako dahil sa kung sino ako o dahil sa pera. At alam niyo na po ang resulta. Sabi niyo baog ako at walang kwenta. Sa harap ng mga kamag-anak. Hindi makapagsalita ang biyenan. Alam niyo po ba na ang renta sa restaurant ay 200,000 piso kada buwan? Sa 18 taon, mahigit 43 milyong piso na po iyon. Ibinigay ko po iyon sa inyo. Pero ano pong ibinigay niyo sa akin, panlalait? Napaluhod ang biyenan. Liana, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Sumunod si Celine. Ate, patawad. Tiningnan sila ni Liana. Walang saya kundi pagkadismaya. Kung mahirap pa rin ako, gagawin niyo pa rin ito habang buhay. Humihingi lang kayo ng tawa dahil mayaman na ako. Tumingin siya kay Marco. Ikaw wala kang sasabihin. Liana, hindi ko alam. Hindi mo alam. Nakita mo lahat. At yung mga resibo sa hotel, alam ko lahat. 4 na beses mo akong niloko. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Makikipag-divorce na ako. Hindi, Liana, mag-usap tayo. Huli na ang lahat. Tumayo si Liana.
Magsisimula na ako ng sarili kong buhay. Ayoko nang magtiis. Binuksan niya ang pinto. Nay, makakatanggap po kayo ng sulat mula sa abogado ko tungkol sa restaurant. Magdesisyon po kayo kung magbabayad kayo ng tamang renta o kung aalis kayo. Liana, sigaw ng ina, ngunit isinara niya ang pinto. Paglabas niya sa gusali, sumikat ang araw. Huminga siya ng malalim. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat na 18 taon ninyang pinasan ay nawala na. Oras na para magsimula. Isang linggo ang lumipas na sa family court na si Liana kasama si Attorney De Leon. Nakita niya si Marco sa lobby mukhang haggard. Liana, pakiusap, bawiin mo na to, sabi ni Marco. Huli na, sagot ni Liana at tinalikuran ito. Sa loob ng korte iprinisenta ni Attorney De Leon ang lahat ng ebidensya. Ang file ng panloloko ni Marco sa loob ng 10 taon, mga resibo, litrato, text messages. Walang nagawa ang abogado ni Marco. At ang huling pasabog. May natuklasan din po si Ma'am Liana bilang isang CPA na isang secret bank account si Mr. Marco na may lamang 10 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Iprinisenta ang bank records. Ang desisyon ng korte ay pabor kay Liana. Makakatanggap siya ng 5 milyong piso para sa moral damages at lahat ng ari-arian na naipundar nila na galing naman talaga kay Liana ay mapupunta sa kanya kasama na ang 10 milyong piso na tinago ni Marco. Paglabas nila, hinarang siya ni Marco. Liana, nagsisisi ako. Tiningnan siya ni Liana. Nagsisisi ka lang dahil nalaman mong mayaman ako. Kung kahit isang beses lang ipinagtanggol mo ako kay nanay, hindi tayo aabot dito. Umiiyak siya sa loob ngunit hindi niya ipinakita. Mag-ingat ka? Naglakad siya palayo. Nang lumabas siya ng korte, sumikat ang araw. Attorney, salamat po, sabi niya. Yung restaurant po, bigyan niyo po sila ng 3 buwan bago sila paalisin. Huling respeto ko na lang po yun bilang naging manugang nila. Pumayag ang abogado. Kinuha niya ang gintong susi sa bulsa. Mainit ito sa kanyang palad. Tapos na. Ang 18 taon ng pagtitiis. Ang 18 taon ng pagtatago. Ang tunay na Liana ay malaya na. Nang gabing iyon, mag-isa si Liana sa kanyang kondo. Tahimik. Kinuha niya ang gintong susi. Dati mabigat ito sa kanyang kamay. Ngayon magaan na. Pumunta siya sa kanyang gusali sa BGC. Magandang gabi po, ma'am. Bati ng guard. Umakyat siya sa rooftop. Ang ganda ng mga ilaw ng Maynila. Maya-maya dumating si Attorney De Leon. Nandito lang po pala kayo. Attorney, pasensya na hindi ko nasagot ang tawag niyo. Ayos lang po. Nabalitaan kong final na ang divorce